Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate kaya piliin nyo na lamang. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng sa'yo yung mabasa natin or sa person mo, okay? Ayan. Give me the message for collective. Kaninong energy ito? Ngayon, pipili na lang ako. Okay. Bottom of the deck, Chariot. Nafe-feel ko dito yung pagtungo. Meron ditong tutungo, gustong ayusin ang connection, gustong balansehin, kasi nafe-feel ko dito yung yin and yang, okay? Gusto yung balance, gusto nito yung pagkakasundo. Sinusunod dito yung kanyang intuition, yung kanyang kutob, yung inner guidance niya patungo sa'yo. Ayaw nito ng conflict sa inyong nangyari, okay? Gusto nito ng pagkakasundo. Ayusin ba? Kasi ayaw niya na maranasan tong ganito. The Hangman. Yung feeling stuck. Gusto niyang malaya na sa kanyang nararamdaman. Maybe dahil nakokonsensya na tong tao nito, nahihirapan siya dahil binabagabag siya ng kanyang konsensya. Kaya gusto niya nang ayusin yung connection. Ito lang nafe-feel ko, ayaw niya na ng away. Pero ganun pa man tingnan pa natin kung ano yung mga energy dito. Meron ako nakikita dito na Aries, Leo, Sagittarius, okay? Then, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din Leo. Then, Gemini, Aquarius, and Libra. The Sun, Reverse, the High Priestess, Virgo, Capricorn, Taurus. Okay, ito lang yung nakikita ko dito. Start na ako. Dito, kasi gusto niyang ayusin. Okay, confirmation dito sa may patungo sa'yo. Gusto ka nitong ligawan muli. Ito yung nararamdaman ko. Gusto ka nitong suyuin. Gusto ka nitong ligawan. Gusto nitong ipakita yung kanyang motibo sa'yo. Okay? Kasi nakikitaan ko dito na gusto nitong bumawi. Kaya lang itong tao nito, medyo pinanghihinaan ng loob kung paano niya gagawin yung mga bagay na yun. Pero tutungo to sa'yo. Kaya lang kumukuha pa to ng lakas ng loob. Kasi nafe-feel ko dito yung strength reverse na kung saan pinanghihinaan siya. Alam niya yung atraso niya. Kaya to taong ito ay ganun na lamang ang takot sa'yo, okay? Pero gusto nito yung mag-umpisa, suyuin ka, baguhin yung tingin mo sa kanya, ganun. Ito lang nafe-feel ko. Kasi lumabas tong Two of Swords Reverse, Gemini, Aquarius, and Libra. Ayaw niya nang makulong sa ganun sitwasyon, yung feeling stuck sa kanyang nararamdaman, sa kanyang emotion. Itong tao nito gumagawa na ng paraan para maalisan kumbaga yung dilim, yung dark side na meron siya, gusto niya na itong tanggalan. Kumbaga itong tao nito humahanap na siya ng paraan, ng kaliwanagan para maayos niya yung connection. Kasi sa ginawa niya, siya din yung nabagabag dito. Ito lang nafe-feel ko. Kaya itong tao nito nagkaroon siya ng realization. Yung kanyang mga tinago o mga nilihim sa'yo ay isasawalat na niya. Okay? Kasi meron siyang nilihim sa'yo eh. So ngayon, dahil nagkaroon dito ng The Sun Reverse, kumbaga hindi to naging matagumpay para sa kanya. Yung bang tipo na yung pagkakalayo ninyo, dalawa, mas nahirapan siya. Yung tipo niya, akala niya, makakawala siya sa ganong sitwasyon pag naalisan ka niya, kumbaga okay na ang lahat. Pero dahil sa pangyayaring ito, dun binagabag siya ng konsensya, okay? Dahil
nalaman ng tao nito yung pagkakamali niyang ginawa sa'yo, yung atraso niya sa'yo. Kaya itong taong ito hindi naging matagumpay. Maybe siningil siya sa kanyang ginawa, or sabihin natin na nakulong siya sa ganong emotion, yung alam mo yun, yung tipo na inalisan ka yung bagabag, yung konsensya, yun yung mahirap niyang kalaban, yung sarili niya mismo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko sa The Sun Reverse, kaya itong tao nito gusto niyang bumawi. Then dito, the High Priestess and Two of Pentacles. Gusto ng tao nito ng balanse sa connection. Meron itong pagtungo sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito, after nyong mawala ng communication, kasi may abandona, may silent treatment, merong inalisan, tinanggalan ka sa ere, kahit mabuti yung ginawa mo sa tao nito, pero inalisan ka, may pandaraya, or kung ano pa man nafe-feel ko dito na nahirapan to, naguluhan siya sa sitwasyon. Kumbaga, yung ginawa niya, akala niya magiging okay ang lahat, yung pagtakas niya sa'yo, pag-alis niya sa'yo, pero ang nadatnan niya dito ay hindi naging matagumpay, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito, siya din yung gumawa ng paraan para makulong sa ganun sitwasyon, kasi yung emotion niya, nakulong siya sa ganun, sa mga negative thinking, kinokonsensya siya, okay? Nababagabag, ito lang nararamdaman ko. Pero ngayon, dahil gusto niyang bumawi sa'yo, gusto niyang maging balanse ang lahat, okay? Kasi nafe-feel niya yung balance Maybe itong tao na ito nagkaroon ng realization kasi dumaan din siya sa High Priestess. Kumbaga, nafe-feel ko dito na nagkaroon siya ng balance. Kung makikita mo, dalawang lumabas, itim at puti. Then, confirmation dito, itim at puti. So, itong tao na ito, sinusunod niya na yung intuition niya. Kumbaga, maybe may nagpayo dito or meron siyang napakinggan na kung saan nagkaroon siya ng realization. Na nafe-feel ko din dito, yung pananahimik niya, nagnilay-nilay, nalaman niya yung pagkakamali, maybe nag-grow na tong tao na ito, na kung saan dahil sa mga kabigo ang naranasan niya, dahil sa paglisa niya sa'yo, dun siya natauhan. Maybe nakarma siya, or dun niya na-realize na may mali siyang nagawa, kaya bumabalik din sa kanya. Kaya itong tao nito, gusto nitong puntahan ka, gusto nitong mag-sorry, gusto nitong ayusin yung connection, okay, para maging balanse siya. Kasi itong tao nito, nararamdaman ko, kaya siya hindi nagiging balanse dahil sa kanyang ginawa sa'yo, okay? Kumbaga, sinisingil siya. Nagkaroon siya ng justice, okay? Parang ginigising siya. So, ngayon itong tao nito, gusto niyang bumawi para ayusin yung connection, para maging balance kasi ang kalaban niya mismo ay ang sarili niya. Ito lang nafe-feel ko. Then dito, nakikitaan ko dito ng travel, marami tong problema ang kinaharap, okay? Kanang nagkalayo kayo. Kasi nakikita mo yung alon, talagang sobrang maalon. So, nagkaroon to ng problema. Pero ganun pa man, humahanap to ng balanse at ikaw yung balanse para sa kanya. Then dito, Page of Pentacles. Kasi nafe-feel ko, nung panahon na yun, itong tao na ito, parang isip bata, marami pa siyang gustong mangyari, or pwede rin sabihin, hindi pa siya lumalago, individual, yung tipo na, ang isip niya hindi pa matured, hindi pa sa seryoso. Pero dahil lumabas siyang naka-reverse I think itong tao nito nag-iisip-isip na Ito lang nararamdaman ko, gusto nitong ayusin yung connection. Kasi nitong tao nito may pagkayang pa yang pa yung energy niya. Hindi niya pa alam kung paano aayusin yung mga problema, or sabihin natin na hindi niya pa kayang i-handle ang isang relasyon. Kaya itong tao nito, nung panahon na nagkakasama kayo, medyo pareho kayong nagkakagulo. Kapag dumarating ang mga problema, maybe nahihirapan siyang resolbahan ito. Kaya tumataka siya, or sabihin natin na maraming negatibong pumapasok sa kaisipan niya, at yung pagtakas or pag-alis niya, or pwede rin sabihin na merong conflict na nangyari sa inyo na kung saan hindi niya kaya. Ito rin na-feel ko, pero ganun pa man nagkaroon to ng realization na kung saan yung mismong sarili niya ang kalaban niya. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung naghihintay. Give me more information. Give me the message for collective. Ano pa yung naghihintay? Okay, bottom of the deck, the moon, emotion. Kumbaga,
nafe-feel ko dito yung gusto niyang makawala sa emotion na nararamdaman niya kasi nabibigatan na siya. Kasi yung sinabi ko kanina dito, kalaban niya yung sarili niya. Hindi siya nagiging balanse. Kaya gusto nitong maayos yung connection. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi nandito na siya sa The Emperor energy. Kasi before, nasa Page of Pentacles pa siya eh. Medyo young pa. Marami pa siyang gustong mangyari. Gustong mag-explore. Something na ganun. Wala pa siyang naiisip na buuin or wala pa siyang maisip na future para sa inyong dalawa, no? Pero ngayon, dahil nasa The Emperor energy siya ngayon, nakikitaan ko to ng determinado na siya sa'yo, okay? Kumbaga, nakafocus siya. Gusto nitong maging maayos yung connection. Gusto niyang maging matatag. Kasi nafe-feel ko dito yung pagbawi ng tao neto. Okay? Ito na nafe-feel ko. Tingnan pa natin. Meron ditong The Emperor reverse. So, dalawang beses na lumabas ang The Emperor reverse. Ay, upright and reverse. Kumbaga, nafe-feel ko dito, yun nga sinabi ko kanina before, hindi siya, alam mo yun, hindi siya, tawag dito, wala pa siyang authority, hindi niya pa ikaw mapanindigan, pero dahil lumabas ang The Emperor upright, ngayon, nagkakaroon na siya ng maturity. Ito kasi before, para siyang controlling, yung tipo na hindi pa siya stable, nahirapan pa siya sa sitwasyon, magdesisyon, hindi niya pa kaya. Kumbaga, madali pa siya makontrol ng ibang tao. Pero dahil lumabas ang The Emperor upright, nakikitaan ko dito yung malaking pagbabago nagaganap sa kanya. Okay, dahil sa mga experience na naranasan niya, na mga kabiguan, ayaw niya nang maulit muli yung sitwasyon na yun sa kanya. Okay, ito na nafe-feel ko. Tingnan pa natin. Meron ditong temperance. So, nararamdaman ko dito, hindi siya nagiging balanse. Pero itong tao na ito, mainit pa rin yung nararamdaman ng tao na to sa'yo. Okay? Kumbaga, meron ditong pagtungo. Maybe year of the horse tong person mo. Okay? Ito na nararamdaman ko. Pero ganun pa man, ikaw, nakatuon ka na sa ibang direksyon. Kumbaga, naka-moving forward ka na dito. Ito lang nararamdaman ko. Meron ditong mensahe na ipinaparating sa'yo, kaya lang, naka-block to. Okay? May blockage sa mensahe. Hindi mo pa nare-receive yung message. Maybe meron ditong block. Okay? Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito yung new beginning. Ito lang nararamdaman ko. Pero syempre, nasa iyo pa rin ang sagot dyan. Kung tatanggapin mo pa rin itong tao na to. Okay? Pero ganun pa man, tingnan pa natin kung ano pa yung advice. Kung ano yung lalabas dito, Give me more information. Ano pa yung parating? Date. So, gusto ka talaga nito i-date. Gusto nitong bumawi, Gusto nitong bumalik sa'yo. Gusto nitong ayusin ang connection. Okay? Kasi itong tao nito, malakas pa rin yung charisma sa tao nito. Meron ditong karmic relationship. So, I think karmic mo din tong tao na to. Okay? Yung past person mo. Pero ganun pa man, yung karmic relationship na nangyari dito, ito yung tumulong sa kanya para mabago. Pero ganun pa man, sabihin natin dito na itong karmic relationship sa inyong dalawa, ito yung paraan para makita mo muli yung sarili mo. Para mahalin mo yung sarili mo. And then, nakikitaan ko rin dito, once na nilet go mo to, kung talagang para sa'yo, babalik ito para sa'yo. Tapos na yung karmic nyo. Okay? Ito lang nafe-feel ko. Then dito, sa girl talk, andito ka ngayon sa moment na nag-i-enjoy mo yung buhay mo, nagpapakasaya ka, kumbaga nililibang mo yung sarili mo, pumunta ka sa mga kaibigan mo, nagiging masaya sa pagiging mong single, then nakikitaan ko dito yung nagsasaya ka. Okay? Then meron ditong sabotage. Meron ditong nangyayari na kung saan, merong sumasabotahe sa connection na ito. Ito lang nafe-feel ko, na kung saan nagiging paulit-ulit lang yung nangyayari. Na kung saan, kung gusto niyo talagang ayusin, kailangan dito ng work ninyong dalawa para maayos tong connection. Then dito, nafe-feel ko yung love. So, nakikitaan ko dito na nagse-self-love ka. Nakikitaan ko dito yung passion. Once na nag-self-love ka, minamahal mo yung sarili mo, binubuo mo muli yung sarili mo, diyan dumarating yung pagiging lumalakas yung attraction para sa'yo. Na kung saan yung person mo na-attract sa'yo kasi nakikita niya yung energy mo na pagbabago. Kumbaga, naninibago siya na parang hindi mo na siya
binibigyan pansin, hindi mo na siya pinapansin, kasi mas nakatuon ka ngayon sa sarili mo. Once na nakatuon ka mismo sa sarili mo, dyan maraming dumarating na positive para sa'yo. Kasi, inaayos mo yung sarili mo, nagkakaroon ka ng grow, then nafe-feel ko din dito na nababago mo yung mindset mo, na kung saan malakas tong affection para sa'yo. Ito na nakikita ko. Then dito, not enough. So, nakikita ko dito na before, after mo yung tipo na nagkahiwalay kayo, dun mo naranasan yung pakaramdam na parang hindi ka pa sapat. Marami kang mga tanong na nasabi sa iyong sarili na kung saan nagkakaroon ka dito ng negatibo bang iisip dahil marami kang question kung bakit ka inalisan ng tao neto kahit ginawa mo na ng maayos para sa kanya, binigay mo ng lahat pero inalisan ka pa rin, niloko ka pa rin or something na mga ganun Dun ka nagkaroon ng frustrated para sa iyong sarili. Kumbaga, nagkaroon ka dito ng takot or nagkaroon ka din ng inggit. Okay? Pero ganun pa man dahil naalisan mo to, nabago mo yung sarili mo, dahil minamahal mo na yung sarili mo, tinatanggalan mo to. Okay? Tinatanggal mo yung ganitong pakaramdam na pakaramdam mo hindi ka worth it. Pero ngayon, dahil minamahal mo yung sarili mo, dun mo napapahalaga na yung sarili mo. Okay? Then dito, Cupid arrows. Nakikitaan ko dito na sinasabihan ka dito na magtiwala ka sa pag-ibig. Kumbaga, magtiwala ka kay God. Kasi once na nagtitiwala ka kay God, hinahayaan mo yung plano ng Diyos para sa'yo. Kasi once na hinahayaan mo ang plano ng Diyos para sa'yo, hindi plano mo, okay? Diyan napapasok Diyan napapasok yung panibagong energy. Pag nalaman, syempre, si God, alam niya kapag handa ka na sa kanya ipagkakalob yung tama para sa'yo. Tamang tao para sa'yo. Pwede niyang sabihin kung gusto mo pa rin yung person mo, pwede niyang tuwidin yung person mo para sa'yo. Okay? Then dito, the sword and rose. Nafe-feel ko dito yung clarity. Nagiging klaro ka na sa pag-iisip, nagiging klaro ka na kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, nagiging klaro ka na para sa sarili mo. Na kung sana na i-reveal na sa'yo kung anong klase or kung ano yung nangyari sa person mo. Maybe, nalalaman mo dito na kaya kayo nagkahiwalay dahil merong dahilan si God, or pwede rin sabihin na kaya kayo nagkahiwalay para makita mo mahalaga ka, para makita mo yung kahalagahan mo bilang ikaw, para mahalin mo muli yung sarili mo. Kasi nakikitaan ko dito na mas pinagtuunan mo ng pansin yung person mo kaysa sa yung sarili. So ngayon, nangyayari dito, hindi naging balanse. So ngayon, itong karmic relationship na nangyari sa inyo, ito yung para makita mo yung sarili mo, para pahalagan mo yung sarili mo. Okay? Ito rin nafe-feel ko dito. Then, addiction. So, nakikitaan ko dito na para matanggalan mo yung obsession or sabihin na codependent para sa person mo, or pwede rin sabihin na yung person mo may pagka-codependent para sa'yo. Okay? Ito yung nakikita ko. Kumbaga, yung pagiging control, meron ditong control na kumukontrol sa relasyon na kung saan hindi nagiging balanse, hindi nagiging patas. Maganda kasi kung meron kayong, kung kayong dalawa ay magkarelasyon, yung merong balance sa communication. Pareho kayo nag-give and take, yun. Ito lang nararamdaman ko dahil meron ditong controlling, yung isa kumawala. Gustong kumawala. Nahirapan siya. Pero dahil sa nangyari dito, nalalaman mo dito yung halaga mo, so nagkakaroon ka dito ng attraction. Mas maraming attraction para sa'yo. Ito lang nafe-feel ko. Thank you for watching Glow and Peace.